So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So dahil nga po merong revelasyon, itong si former Senator Antonio Trillanes na baka by the end of this year or early ng 2026, abay mukhang merong tatlo na warrant of arrest ang ihahain. Pero syempre, wala pa namang pangalan. Hindi pa natin sure kung si Bato, kasama ba dito? Kung si Sara, kasama din ba dyan? Or itong si Senator Bongo, kung kasama din ba dyan? Or yung ibang Chief PNP na merong kasalanan din dito nga po sa war on drugs ni former President Duterte. Now, meron narinig tayong bali-balita. Ito hindi to pagmamarites pero kung meron naman umiingay na usok, 'di ba? Sabi nga nila kapag may usok, meron daw apoy. So what if totoo nga itong balita na itong si Senator Bato de la Rosa ay nag-a-apply na daw po ng asylum pero hindi pa pinangalanan kung saang bansa. Nako, ano to, flight is guilt? May katotohanan kaya na itong si Bato de la Rosa ay nag-a-apply na ng asylum? Kasi mga minamahal, ginagrant lang talaga yung asylum kung ikaw ay ginigipit, kung ikaw ay iniipit. Pero tingnan nyo naman, di ba, itong si former Senator De Lima, kahit pwede siyang mag-apply ng political asylum, hindi niya ginawa sa ibang bansa. Kasi gusto niyang harapin ang kaso na ipinupukol sa kanya kahit ito ay mga fabricated cases lamang. Ngunit nakulong siya. Gayon pa man, kahit nakulong itong si De Lima, nanindigan. Tumindig. Diba? Hinarap niya. Imagine 7 taon sa fabricated cases na mga ibinigay sa kanya, ipinukol sa kanya, 'di ba? Mga gawa-gawa sa kanya, hinarap niya hanggang sa ang kaso, 'di ba? Una, natanggal, pangalawa natanggal din at yung pangatlo, 'di ba? Natanggal din, nawala, naabsuelto itong si De Lima. Ngayon ito yung nakakapagtaka. May pasabi-sabi pa noon itong si Bato de la Rosa na goodbye De Lima. Pero mukhang malaman-laman natin na mukhang siya ang mag-goodbye dito sa bansang Pilipinas. Totoo ba? 'Di ba? Na merong inilalakad na political asylum itong si Harry Roque sa ibang bansa. At kung ako yung tatanungin, mga minamahal, feeling ko ang bansang pwedeng hingin niya ng political asylum, it's either yung, syempre, first of all, yung hindi miyembro ng International Criminal Court. Kasi kung humingi ka naman ng asylum dyan sa bansa na miyembro ng International Criminal Court, abay, mahuhuli ka din. By the way, wala naman pong jurisdiction na pala, mga minamahalang ICC, sa bansang Pilipinas. Paglilinaw lang natin yan. Pero dito po sa Interpol, hindi naman po tayo kumambyo. Hindi naman po tayo umalis. So, meaning, kahit hindi na tayo miyembro ng ICC, once na yung arrest warrant ay inilagak, ibinigay, dito nga po mga minamahal sa Interpol, so meron tayong karapatan pa din dyan na makipag-cooperate. Kasi kagaya ng nangyari kay Alice Gu, diba? Naintindihan naman ninyo, no? Kung hindi dahil sa Interpol, hindi mahuli si Alice Gu. Also Teves, diba? So, hindi pwede yung tayo lang kalmot ng kalmot, tapos pag sila yung kumalmot, hindi tayo magpapakalmot. Now, mga minamahal, eto na, bakit mag-a-apply ng political asylum sa kung anong bansa man itong si Senator Bato de la Rosa? Natatakot ba? Ngayon pa lamang ba naghahanda na? Guilty ba? Akala ko ba matapang? Ano yung sabi mo kay Trillanes? Kahit pa ikaw yung magposa sa akin, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. 'Di ba? Tagal-tagal daw ng ICC. Ganyan. Kahit ikaw pa daw yung magposa sa akin, abay bakit ngayon parang nabaliktad ata yung mundo? Well, kung sa bagay, 'di ba? Tingnan nyo. Perfect example dyan na bilog ang mundo, si De Lima at si Duterte. Si De Lima noon, pinakulong nila. Pero kinuha ng ICC itong si Digong. Nakakatawa mong isipin, mga minamahal. Ganyan po talaga, literally kabilog ang mundo. So ngayon, itong pag-a-apply ng political asylum, kung totoo man, ni Senator Ronald Bato de la Rosa, malinaw ito para sa akin na pagpapakita ito ng kaduwagan. Pagpapakita ito ng
Ayaw, mga minama, ayaw maano? Magpapakita yun ng ayaw makulong, natatakot sa batas. Diba? Buti pa nga itong si Dilima eh. Diba? Kahit tinatakot ninyo, pinipressure nyo noon, ano yung feelings, no? Na 7 taon ang nasayang sa buhay mo nang dahil sa gawa-gawang kaso. Kaya nanggigit-git sa galit itong si Dilima sa kampo ni former President Duterte kasi bukod sa binaboy na nga kanyang pagkatao, binaboy pa ang kanyang pagkababae, binaboy pa pati yung kanyang pangalan. Ngayon, na nababaliktad na yung mundo, bakit huhulihin ng ICC itong si Senator Ronald Bato de la Rosa? Dahil siya lang naman, mga minamahal, ang nag-implement ng tokhang. Dati, Davao Death Squad yan sa Davao, which is involved itong si VP Sara Duterte kasi pumunta ang ICC dito way back 2011. Diba? Pinagbutuhan niya ng ilang mga senador. So, way back 2011. So, noong 2011, ang mayor noon sa Davao ay si Sara Duterte, which is tinatawag na Davao Death Squad, which is madami ding namatay. At pinakamabigat nilang ebidensya, itong si Arturo Las Cañas at itong si Edgar Matobato, na nandoon sa kustodiya ngayon ng International Criminal Court. Kaya feeling ko, kung 3 man yung lalabas, isa na dyan si VP Sara Duterte, lalo pat noon, inilabas na balita, siyam na co-perpetrator ang involved dito nga po sa war on drugs at hindi po ni-retrieve yung pangalan ni VP Sara Duterte, talagang naka-highlight. So, feeling ko ang isa dyan, itong si VP Sara. Mukhang ibang bansa pa ang magbibigay sa atin ng hustisya, ano? Diba? Imbis na ginagawa yan ng justice system ng bansang Pilipinas, mukhang ibang bansa pa ata magbibigay ng hustisya sa mga mamamayang Pilipino na binaboy, diba, ng administrasyon ni former President Duterte. Bilog nga naman talagang mundo. So ngayon, itong si VP Sara Duterte, literal, para sa akin, involved na yan. Ngayon itong si Bato de la Rosa, nung naging presidente na itong si Digong, nawala na yung Davao Death Squad na yan dahil naging ano na yan? National. Ano yung national? Yung Davao Death Squad ginawang tokhang. Diba? So, nung tokhang, itong si Bato de la Rosa, PNP chief, nag-utos si Digong. Si Bato naman na nag-implement. Diba? Pero sa akin, Senator Bato de la Rosa, yung pag-a-apply mo ng asylum, mukhang pagtatawanan ka ng mamamayang Pilipino. Wala kang yagballs. Ibig sabihin, diba? Natatakot ka. Flight is guilt ba, mga minamahal? Okay. So, sabi dito, more ICC arrest warrant expected. Up to 3 more arrest warrant related to the war on drugs of former President Rodrigo Duterte may be issued by the International Criminal Court by the end of this year, early 2026, according to former Senator Antonio Trillanes. Ngayon, sasabihin ninyo, may maniniwala pa ba kay Trillanes? May maniniwala pa ba kay Trililing? Uy, yung mga DDS na yun, dahan-dahan kayo. Kung itetest nyo yung credibility ni Trillanes dahil lahat ng kanyang sinasabi ay nangyari. Diba, sabi nyo noon, tagal naman ni Sara Duterte na ma-impeach, pero na-impeach. Ang tagal naman ng ICC, pero sa tahimik na alon, abay may sumugod. Diba, habang nananahimik yung alon, makikita ninyo, mayroong sumugod sa kanila, which is yan na nga po, yung International Criminal Court sa hindi inaasahang pagkakataon. So maybe pagtatawanan nyo lang ngayon sa Trillanes, pero once na dumating nga at nagkatotoo yung arrest warrant, walang iyakan. Yan lang yung aking masasabi. Walang iyakan sana. Sabi pa dito, in an interview with Storycon One News yesterday, Trillanes said efforts are ongoing to expand accountability beyond Duterte. We're working on that. It won't happen soon, but it will happen at some point. We're looking at the end of the year or early next year. So asked, how many more officials are being targeted? At least 2, but probably 3. So, meron ng clue, 2 or 3. Pero yung 2 or 3 na yan, sa akin napapansin, it's either itong si Bato, or itong si Sara Duterte, or itong si Bongo. Kasi sila lang naman yung palagi na-involve eh. Kapag pinag-usapan yung war on drugs, drug money din, si Bongo. At itong si Sara Duterte, which is yung reyna ng tokhang. Alright, kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo?
Anyway, it's me again, Alicia Nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.